Ang kwentong ating matutunghayan sa araw na ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Damian. Taong 1978, Surigao del Sur. Sa mga panahong ito ay nasa edad 30 anyos na si Damian. Taliwas sa mga kaedad niya, nananatiling binata pa ang ating bida dahil walang babaeng tumatagal sa kadahilanang walang pangarap sa buhay ang binata. Wala din itong permanenteng trabaho. Bagamat salat sa regular na gawain, maraming alam naman itong si Damian. Karpintero, pangingisda, pangangaso, kargador, at kung ano pa mang pwedeng mapagkakakitaan. Sa unang tingin, mapapansin mo talaga na walang magandang kinabukasan ang lalaking ito. Isang tipikal na tambay na puro racket lang ang ginagawa. Kung sabagay, hindi naman lugmok sa kahirapan ang pamilya niya, kaya hindi siya obligadong tulungan ang mga ito. Bukod pa doon, magaganda ang buhay ng mga kapatid ni Damian na may mga sarili na ding pamilya. May sariling palayan ang mga magulang ni Damian at kahit papaano ay tumutulong naman siya mula sa taniman hanggang sa gapasan. Subalit lingid sa kaalaman ng karamihan, si Damian pala ay isang antingero. Tangan niya ang mutya ng kuko ng agila. Nakuha niya ito noong 18 anyos pa lamang siya mula sa isang matandang lalaki na tinulungan niya mula sa naaksidenteng sasakyan nito. Sa mahigit isang dekadang hawak niya ang mutya, maraming beses na rin siyang nakasagupa ng mga nilalang ng dilim tulad ng mangkukulam, maligno, maging ang mga aswang. Ang kanyang karanasan sa mga ito ay hindi naman katulad sa ibang mga antingero na todo ang mga bakbakan na masasabing nasa isang digmaan na. Paisa-isa lang ang kanyang mga nakakasagupa at lahat ng ito ay lihim na gawain. Tanging ang kanyang pinsan na si Poldo lang ang nakakaalam sa kanyang natatanging taglay. Kung hindi nyo na itatanong, ang mutya ng kuko ng agila ay kahalintulad din ito sa iba pang mutya ng kalikasan tulad ng ngipin ng kalabaw at pangil ng kidlat. Nagbibigay ito ng proteksyon, kabal at hindi ordinaryong lakas. Ngunit ang isa pa sa taglay ng mutyang ito ay naglalabas ito ng isang napakalaking kuko sa kanang kamay nang may tangan bilang pangkumbate. Kaya hindi na kailangan pa ni Damian ng kahit ano pang sandata. Panahon ito ng kapasan, nakikiisa si Damian sa mga gumagapas. Nagsilbi din siyang tagabantay sa mga ito dahil ang kanyang ama ay sa kamalig na lamang nananatili at naguutos na lamang. Matanda na kasi ito, bagamat mahina na ang katawan, malakas pa naman ang pag-iisip at ang ugali nitong bungangero. Halos sa araw-araw na ginawa ng Diyos ay palaging binubulyawan niya si Damian. Para kasi sa ama niyang si Macario, isang malaking kabiguan ang bunsong anak na si Damian, kaya konting pagkakamali ay pinapalaki agad ng matanda. Oh, ano na Damian? Hindi ka pa bababangon dyan? Abay, napakataas na ng araw. Kailan mo ba uumpisan ang paggagapas kapag pumikit na ang araw? Kahit kailan talaga Damian, wala kang pakinabang. Kung meron man, magkakaalta presyon muna ako bago mo magawa ang maayos. Isa kang buhay na palpak sa pamilyang ito. Oo na po, Itay. Eto na po, naghahanda na. Uusad naman ng mga tao kahit wala po ako. Nabigyan ko na sila ng panuto kahapon pa. At isa pa, nandun naman po yata si Poldo. Siya na ang bahala sa mga tao. Yata?
Naandun yata. Paano kung wala? Ewan ko na lang sa'yo, Damian. Ang tanda-tanda mo na, hindi ka talaga marunong mag-isip. Bakit ba kita binuhay? Kung alam ko lang sana ay sinakal na kita noong sanggol ka pa lang. Grabe naman kayong magsalita sa akin, Itay. Nahuli lang ako ng gising kung ano-ano na ang sinasabi ninyong masasakit. Abay, mangangatuwiran ka pa talaga. Pumunta ka na doon at kapag dumating ako na wala ka, pipilipitin ko talaga yung leeg mo. Kung minsan ay sumasagot si Damian sa ama, pero hindi naman ito nagkikimkim ng galit sa taong bumuhay sa kanya. Sa mga ganitong sandali, naaalala niya ang ina dahil ito lang ang hindi nagagalit at palaging umiintindi sa kanya. Ngunit sa kasamaang palad kabaryo, pumanaw na ito nang dahil sa karamdaman. Samantala, dumating na nga siya sa palayan at naroon na ang mga tao na kanina pa nag-uumpisang gumapas. Sa pamumuno ni Poldo ay naging maayos ang umpisa ng araw. Nakangiti naman itong si Damian at sinipat pa ang sikat ng araw bago nag-umpisang gumapas. Sa panahong ito, mano-mano pa ang pag-aani ng mga palay kaya masaya at maingay sa lugar dahil na rin sa kwentuhan ng mga tao. May mga kabataan din sa gilid ng taniman na naglalaro. Isang masayang eksena sa buhay probinsya ang namutawi sa panahong iyon. Gayunpaman, hindi nakaligtas kay Damian ang kakaiba at pamilyar na amoy. Habang hawak niya ang karit, ay tumayo siya at pinagmasdan ng maigi ang mga taong gumagapas. Alam niya na may nakikihalong aswang sa tumpok ng manggagapas. Hanggang sa nakita niya ang iilang katao na hindi karet ang gamit kundi itak sa paggapas. Karamihan din kasi sa mga taong gumagawa ay hindi niya kakilala. Nagmula pa ang mga ito sa karatig baryo. Nasa 8 katao ang gumagamit lang ng itak. Pasimple siyang naglakad papalapit sa mga ito hanggang sa nakumpirma niya ang 2 lalaki na mga aswang. Dahil ito sa napakasangsang na amoy na tanging antingero lang ang nakakapansin. Hindi naman makatitig ng diretso ang 2 lalaki at hilaw ang mga ngiti nito. Tinandaan niya ang mga itsura at bumalik na sa pwesto. Pagsapit ng tanghalian, isa-isa nang naghanap ng pwesto ang mga tao upang kumain. Poldo, huwag kang magpapahalata. Nakikita mo ba yung 2 lalaki sa may puno ng nyog? Sila ang aasikasuhin ko mamaya. Naku naman, Damian. Sinasabi ko na nga ba eh. Taon-taon na lang ba ay may nakikigapas dito ng mga dating gawi ba ito, insan? Oo, Poldo. Uunahan ko sila bago pa makapambiktima. Sa mga ganitong sitwasyon kasi ay kasangga niya si Poldo. Sinasadya ni Poldo na huling bigyan ng sahod sa araw na yon ang mga aswang upang makaalis na ang mga tao at sa isang lugar. Nakaabang naman si Damian sa pagdaan ng mga nilalang. At dito niya na ito susunggaban. Para sa binatang manunugis, walang matinong aswang ang nabubuhay sa mundo. Lahat sila ay pawang masasama, kaya dapat lamang parusahan. Hindi rin kasi ganoong kabait itong si Damian, taliwas sa ibang antingero na parang santo na sa kabaitan. Gayunpaman, sumapit na ang takip silim. Isa-isa nang nagsiuwian ang mga manggagapas matapos makuha ang arawang sahod. Patay mali siya naman si Poldo sa 2 lalaki at nakikipagbiruan pa siya sa mga ito. Ngunit hindi naman pumatol ang 2 sa kanya. Seryoso itong naglakad papalayo. Sa pag-alis ng 2 ay nakahinga na ng maluwag si Poldo. Sa totoo, kanina pa siya kinakabahan dahil nga aswang ang 2 yon ayon kay Damian. Samantala, nakaupo naman si Damian sa isang natumbang puno sa tabi ng daan. Kumakain pa ito ng bayabas habang hinihintay ang 2 aswang.
Nang makita niya ang mga ito, napapalapit ay binati pa niya. Nagbigay galang naman ang mga ito dahil may tuturing na amo nila ang binatang nakabukaka pa habang nakaupo. Iba naman ang tingin ni Damian sa dalawa, ngiting may pang-aasar. Tila ba nag-uudyok siya na galitin ang dalawang nilalang. Subalit, lumagpas lang ang dalawa, bagay na inaasar naman ni Damian. Dahil nabastusan siya sa ginawa ng mga ito, ay binato niya ng bayabas ang isa at nasapul naman ito sa ulo. Huminto muna ng ilang saglit bago naman ito lumingon sa kanya. At dito na nakita ni Damian ang galit na lalaki. Hinawakan naman ito ng kasama sa balikat. Pahiwatig na wag patulan si Damian, pero mas inudyukan pa ni Damian ang lalaki, dahilan upang humakbang pa ito papalapit sa kanya. Nagsimula na ding sumama ang mukha ng isa pa. Sa galit ng lalaki ay sumugod ito kay Damian. Isang suntok ang binigay ngunit nakailag ang binata at nahawakan ang kamay ng aswang. Mabilis niya itong pinihit paikot dahilan upang bumagsak ang aswang. Kasunod nito ay ang pagbali ng buto. Sumigaw ng malakas ang lalaki, tanda ng matinding sakit. Sumugod naman ang isa pa at sa sandaling ito ay nagbago na agad ang anyo, subalit hindi pa man ito nakadampi kay Damian. Tumarak na dito ang malaking kuko mula sa kanang kamay ni Damian. Sapul sa dibdib ang aswang at agaran itong namatay. Nanlaki naman ang mga mata ng isa pang aswang habang nakatiyaya pa sa lupa. Pinulot ito ni Damian at ibinalibag. Tumama naman sa katawan ng puno at lumagatok ang mga buto sa likuran. Dito nagsimula ng gumapang ang lalaki at unti-unting nagbago ang anyo nito. Bumangon at nagtunugan ang mga butong nabali na tila bumalik sa dati. Napangisi naman si Damian at sumugod na sa aswang. Bago tuluyang bumaba ang sikat ng araw, bumaon sa dibdib ng aswang ang malaki at nag-iisang kuko ni Damian. Kung nagtataka kayo sa itsura ng kuko nito, ang buong kanang kamay mismo ni Damian ay naging hugis kuko ng agila. Sa isang iglap ay kaya itong gawin ng antingero. Sa pagbagsak naman ng aswang ay dumating naman si Poldo. Hinila nila ang mga bangkay at inihulog sa bangin. Kung hindi naagnas o nasusunog ang bangkay ng aswang, may isang nilalang na kumukuha nito pagsapit ng dilim. Isang nilalang na walang ibang gagawin kundi ang mangolekta ng mga bangkay ng aswang. Hila-hila ang isang kariton. Samantala, isang beses nakakuha ng trabaho si Damian mula naman sa alok ng isang kaibigan. Ngunit doon pa ito sa Barobo. May kalayuan man pero tinanggap niya ito. May gagawing malaking bahay at isa si Damian na kinuhang trabahador. Niyaya niya naman si Poldo at nasabik pa dahil minsan lang ito makapunta ng Barobo. Kilala din kasi ang lugar sa magagandang baybayin. Pero tatapusin muna nila ang anihan bago naman tutungo sa lugar na yon. Sigurado ka ba na trabaho ang pupuntaan mo doon, Damian? Baka magbubulakbul ka lang at idadami mo pa si Poldo. Itay naman, kaya nga po isasama ko si pinsan dahil trabaho po ito. Malaking tulong po ito sa pamilya niya. O siya, sige, oo na. Pero tiyakin mo lang yan, Damian. Dahil kung hindi, pipilipitin ko talaga yan leeg mo. Bakit, itay? Kaya niyo pa ba? Abay, ang batang ito. Lumayas ka na nga sa harapan ko. Sumapit na nga ang araw sa pag-alis nila Poldo. Halos 2 oras din ang biyahe nila papunta sa isang liblib na baryo. Ayon sa kaibigan niya, isang mayamang negosyante daw na nagmula pa sa Maynila ang nakabili ng lupa at papatayuan ng bahay bakasyunan. Subalit sa unang apak pa lang niya sa lupain ng baryong yon
Negatibong enerhiya agad ang sumalubong sa kanya. Bukod sa iilang kasamahan na nauna sa lugar na yon, ay wala nang iba pa sa paligid. Pero pakiramdam ng binata, napakaraming mga mata na nakatitig sa kanila. Kung tutuusin, napakaganda ng lugar na yon. Tahimik, walang kapitbahay, at natatanaw ang kulay asul na karagatan. Swak na swak para sa isang bahay bakasyunan. Matapos namang may ayos ang mga gamit, nagpasya itong si Damian na libutin ang lugar. Bukas pa naman umpisa ang unang araw ng trabaho. Magkasama sila ni Poldo at sa umpisa pa lang ay binalaan niya na ang pinsan tungkol sa posibleng mga nilalang na matutuklasan sa nasabing baryo. Sa kanilang patuloy na paglalakad, nakarating sila sa isang maliit na komunidad. May mga tao, kabataan at kabahayan. Ngunit ang ipinagtataka ni Damian ay wala ni isang tindahan sa lugar. Nagtanong siya sa isang matandang lalaking nakaupo sa ilalim ng puno na may hawak na tungkod. Ayon dito, nasa bayan ang mga tindahan at wala sa kanilang baryo. Hindi naman nagtagal itong si Damian at lumayo na ito agad sa matanda dahil magkahalong amoy ihi at dumi ito. Sa pagpapatuloy pa nila, ang mga tao ay nabaling ang tingin sa kanila. Yung tipong kakarating mo lang sa lugar tapos nakatingin sa iyo ang lahat. Isa-isang naglabasan ng bahay ang mga tao at sinusundan sila ng tingin. Para bang ngayon lang nakakita ng ibang tao ang mga nakatira doon. Ngumiti at tumango-tango naman silang dalawa bilang pagbibigay galang sa mga tao. Ngunit walang reaksyon ang mga ito, kundi patuloy lang sa ginagawa. Nang masipat ni Damian na wala ng kabahayan sa unahan, ay nagpasya na siyang bumalik. Nagwika pa siya na naghahanap lang sila ng tindahan at nagpakilala bilang mga trabahador sa bagong itatayong bahay. Nang may isang lalaki ang lumapit sa kanila at nagpakilala bilang si Amador. Kayo pala ang manggagawa doon. Kung naghahanap kayo ng tindahan, wala kayong makikita dito sa baryo. Sa kabila at sa bayan lang meron. At pagpasensyaan nyo na rin itong mga kapitbahay ko. Kita nyo naman ang lugar. Napakaliblib at bihira lang na may napapadpad na ibang tao dito. Naiintindihan ko po. Maraming salamat, Mang Amador, at tutuloy na po kami. Sige. Huwag magpapaabot ng dilim sa daan, mga iyo. Alam nyo naman, maraming nagagawa ang dilim. Sige po, mauuna na po kami. Alam ni Damian na may kakaiba sa lugar na yon, pero wala siyang makitang matibay na katibayan kung anong uri ang mga ito. Duda pa nga niya ay totoong tao nga ang mga ito at nagmula lang siguro sa isang tribo. Napansin naman ni Poldo na may malalim na iniisip ang kasama. Nang tanungin niya ito, ay sumagot si Damian na nahihiwagaan siya sa mga taong iyon. May duda siya na mga aswang ang mga ito, pero wala siyang katibayan. Kahit amoy ng aswang ay wala. Ano ba naman yan, Damian? Pati ba dito may ganyan pa din? Kung ganun, umuwi na lang tayo. Hindi pa nga ako tiyak, Poldo. At kung totoo man, mas lalong hindi ako uuwi. Inabukasan ay nag-umpisa na ang unang araw ng trabaho nila. Inaabangan ni Damian ang kanilang amo, ngunit kinatawan lang nito ang nagpunta. Matapos magbigay ng salita, ay umalis din ito kaagad. Sa araw ng linggo, ang kanilang pahinga. Sa mga araw na lumipas ay naging maayos naman ang lahat. Kaya tuluyan ang naalis sa isip ni Damian na may aswang sa lugar. Linggo na ng umaga, nagyaya si Poldo na maligo sa dagat. Tuwang-tuwa naman ang ibang kasamahan dahil nais din nilang magtampisaw sa dagat na yon. Nag-abiso naman itong si Damian na susunod na lang mamaya-maya, kaya nauna na ang iilan.
Makalipas ang halos 1 oras ay sumunod na ang binata. Hindi niya makita si Poldo. Sa pagtatanong niya, sabi ng iba ay sumama daw ang tiyan nito at naghahanap ng mapagbabawasan. Ngunit ilang minuto na at wala pa rin si Poldo. Kaya naman nagpasya na si Damian na hanapin ito. Samantala, aliw na aliw si Poldo habang sinusundan ang isang dalaga na napakaputi at ubod ng ganda. Tila ba ay tinutukso siya nito. Nakalimot si Poldo na may asawa na siya at sariling pamilya. Nagpatuloy ang babae sa paglalakad hanggang umabot na sa may kakawyan. Nawala ito sa kanyang paningin. Patuloy sa paghahanap si Poldo hanggang sa isang baboy ramo ang kanyang nakita. Nanlilisik ang mga mata nitong nakatitig sa kanya. Napapahakbang na paatras itong si Poldo habang nanginginig ang buong katawan. Umusad na rin ang nilalang hanggang sa mabilis itong tumakbo at nilundagan na si Poldo. Napatakip na lamang siya ng kamay at napapikit, ngunit umatungal ang nilalang dahil sinalubong ito ni Damian ng sapak. Nagbuno ang dalawa at doon napagtanto ni Poldo na hindi ordinaryong baboy ramo ang nilalang. Binugbog ito ng gusto ni Damian hanggang sa itinarak nito ang malaking kuko sa likod ng aswang. Bumulagta naman ito at unti-unting bumalik sa anyong tao. Doon nakita ni Poldo ang isang matandang babae na pagwari nito ay ang dalaga kanina. Agad din silang lumisan sa lugar upang hindi lumaganap ang takot, ay pasimple silang nakisama sandali sa mga kasamahan at nagyayang umuwi na. O ano na, Poldo? Ano na pala mo? Gusto mo bang sabihin ko ito sa misis mo? Naku, Damian, huwag. Mas nakakatakot pa yung kaysa sa aswang eh. Yun naman pala eh. Huwag na kasing ibaling ang tingin sa iba. Trabaho tayo dito. Trabaho. At dahil naman sa pangyayaring iyon, muling bumalik ang pagdududa ni Damian na may aswang nga sa baryo. Kaya kinagabihan mismo sa araw na iyon ay lihim na lumabas ng barracks itong si Damian upang magmasid sa paligid. Maingat naman siyang nagtungo sa maliit na komunidad at doon niya nakita na buhay ang gabi sa lugar na iyon. Hanggang sa nakita niya ang isang lalaki na nakatali at wala ng buhay na di naglaon ay pinagpipiestahan na ng mga aswang. Napapailing na lamang si Damian sa nakita. Maingat siyang umalis sa lugar at tahimik na bumalik sa barracks. Kinabukasan, habang nasa trabaho, ay inabisuhan ni Damian ang pinsan. Nais niya itong umuwi na sa bahay dahil delikado ang lugar na yon. Ang problema ni Damian ay kung papaano niya ito sasabihin sa iba pa na walang matatakot o di kaya magkakaroon pa ng hindi pagkakaunawaan. Pagsapit ng hapon ay tuluyan na ngang umuwi itong si Poldo. Kahit hindi nagustuhan ng foreman ang ginawa ni Poldo, ay wala na rin itong magagawa. Inihatid naman siya ni Damian sa may sakayan ng bus. At sa kanyang pagbabalik sa barracks ay dito na nagsisimula ang hamon niya sa panahong iyon. Nag-isip ng maigay si Damian at tiyak siya na karamihan sa mga ito ay hindi siya paniniwalaan. Kaya naman napagpasyahan niyang kumilos na hindi nalalaman ng mga kasamahan. Balak niya na bukas ng gabi ay susugurin niya na ang nayon. Ngunit kinabukasan ng tanghali ay nagwika ang isa sa mga kasamahan niya na niyayaya sila ng salo-salo sa sentro ng baryo. Kaarawan daw ng kapitan sa lugar. Natuwa naman ang lahat dahil puno ng kainan at inuman ang mangyayari. Ganito talaga ang galawan sa probinsya kapag may handaan. Natuwa man ang lahat maliban kay Damian. Tiyak hindi ito ang salo-salong inaasahan ng lahat. Hindi naman alam ni Damian kung papaano niya isisingit ang sadya sa
na kondisyong utak ng mga kasamahan niya. Bahala na, ang tanging nasabi ng binata sa isipan nito. Bago naman magtapos ang trabaho, nilapitan si Damian ng kanilang foreman. Damian, may iuutos sana ako sa'yo. Nais kong ikaw ang sumundo sa magde-deliver ng materyales doon sa bungad ng kalsada. Bago daw kasi ang driver at hindi pa nakapunta dito. Kaya kailangan ng magtuturo. Magpakilala ka lang at banggitin mo ang pangalan ko. Po, baka po aabutin ng gabi. Alam ko ang iniisip mo. Huwag kang mag-alala. Hindi pa naman siguro mauubos ng mga kasama natin ang pagkain at inuman sa handaan. Sumunod ka na lang pag nakarating na dito ang truck ng materyales at isama mo na rin ang driver. Hindi naman nakapagsalita pa si Damian. Hindi naman yon ang rason niya kung bakit siya nag-aalala. Hindi pwedeng hindi siya makasabay sa pagpunta sa salo-salo dahil tiyak na mapapahamak ang mga kasamahan niya. Pero wala na siyang magagawa kundi ipagdasal na mas maagang makarating ang truck ng materyales. Gayunpaman, naroroon na nga si Damian sa may kalsada. 1 kilometro din kasi ang layo nito mula sa tinatayong bahay. Aligagana ang binata dahil tumiklop na ang araw. Sa mga oras na yun ay naghahanda na ang mga trabahador para sa piging nadadaluhan nila. Pumatak na ang 7:00 ng gabi. Wala pa rin ang truck hanggang sa 1 oras na ang nakalipas. Sumisilaw na ang ilaw nito. Ilang minuto pa mismo bago makarating sa kanilang barracks. Inabisuhan niya ang driver na wag aalis sa lugar at pupuntahan lang niya ang mga kasama. Dito dumating na nga si Damian sa sentro ng baryo. May mga sulu sa paligid. Maliwanag ngunit napakatahimik. May mga pagkain pa sa ibabaw ng malaking mesa pero tila hindi pa tapos ang mga kumakain dito. Marahan siyang naglakad, papalapit hanggang may nahulog at sa pagtingin niya ay bumagsak ang kapirasong kamay. Sa pagdingala niya sa puno ay naroroon ang isang nilalang na payat at nakangisi pa ito sa kanya. Duguan pa ang bibig habang dinidilaan ang mga dugo sa kamay. Alam na ni Damian ang nangyari. Pinagpiestahan na ng mga aswang ang mga kasamahan niya. Kinuha niya ang nakatarak na sulo at ibinato sa aswang na nasa itaas ng puno. Lumundag naman ito at tumatawa pa. Sinundan ito ni Damian hanggang sa nakarating siya sa mas malawak na bahagi. At dito bumulagas sa kanya ang mga aswang na abalang kumakain ng mga tao. At iyon na nga ang mga kasamahan ni Damian. Tinatayang nasa 10 katao ang mga yon. Sumigaw siya sa tindi ng galit at sabay-sabay tumingin sa kanya ang lahat ng naroon. Nagkaroon ng ilang segundong katahimikan at nagwika itong si Amador. Ikaw pala, iyo. Akala ko ay isa ka na sa mga ito. May natira pa pala. Matapos na makapagsalita ang pinuno ng mga aswang, ay isa-isa namang sumugod ang mga ito sa binatang antingero. Laking gulat naman ni Amador dahil sa biglang nag-iba ang hugis ng kanang kamay ni Damian. Pinagtatapyas ng matalim niyang kuko ang bawat aswang na lumalapit. Kung hindi napuputol ang mga galamay, ay napupugut na naman ito ng ulo. Sa unang pagkakataon ay ngayon lang nakipaglaban si Damian na lumuluha. Sa bawat katawan na nasusulyapan niya ay isinisisi naman niya ito sa kanyang sarili. At sa unang beses din, ngayon lang nakasagupa ng ganoong kadaming aswang si Damian. Tila wala nang katapusan ng pagsugod ng mga ito. Bagamat pinagtutulungan na si Damian, ang mga matatandang aswang naman, lalong-lalo na si Amador, ay nakadama ng sindak sa binata. Ito ang unang beses na makakita sila ng ganong uri ng antingero. Tila ibon si Damian na lumulutang sa ere habang inaatake ang mga kalaban.
Sa paglipas pa ng oras ay malaki na ang nabawas sa grupo ng mga aswang, habang si Damian ay nanlilisik na ang mga mata at naliligo na ng dugo. Imbis na lumaban ay nagpasya si Amador at ang iilang aswang na tumakas. Balak ni Damian na habulin ang mga tumakas, ngunit napipigilan siya ng iba. Hanggang sa bumagsak ang huling aswang na naiwan. Napaluhod na lamang ang binata at sinisisi ng gusto ang sarili. Mas inisip pa kasi niya ang reaksyon ng mga ito kaysa sa kaligtasan. Kung nabalaan lang sana niya ang mga ito, ay hindi na sana ganoong kabigat ang kanyang mararamdaman. Lahat ng mga kasamahan niya ay wala ng buhay. Wakwak ang mga tiyan at may mga nabalatan na. Wala nang magagawa pa si Damian kundi ipagbigay alam ang pangyayari sa kinatawan ng may-ari. Ilang araw din na naging tahimik si Damian dahil sa matinding pagsisisi at kalungkutan. Damian, huwag mong sisihin ang sarili mo. Hindi mo namang kasalanan yun. Paano kung hindi masisisi ang sarili ko, Poldo? Ni hindi ko man lang sila sinabihan. Naging pabaya ko, pinsan. Pero hindi ako papayag. Uubusin ko silang lahat. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nalilinis ang baryo na ginawang pugad ng mga aswang. Makalipas ang ilang linggo, muling bumalik si Damian sa baryo ng mga aswang at hindi na nga siya nagkamali. Muling bumalik ang mga natitirang aswang na tila walang nangyari. Sa sandaling yon ay hindi na naghintay pa ng gabi ang binata. Habang abala si Amador sa pagkukumpuni ng dingding, ay biglang may tumarak sa kanyang likuran at tumagos sa kanyang sikmura. At doon, bubulaga sa kanya si Damian. Nanlaki na lamang ang mga mata ng aswang habang bumubulwak ang masaganang dugo sa bibig nito. Ilang segundo pa bago napansin ng iba ang presensya ni Damian, at nang makita nila ito ay nagsimulang magsigawan ang mga aswang at binalot ng takot. Hindi pa man bumababa ang sikat ng araw, naubos na ni Damian ang kalaban. At gaya sa kanyang ipinangako, nalinis niya ang baryo kung saan pinamumugaran ng mga aswang. Okay, para sa akin, napakaganda ng kwento natin. Yun nga, tama naman. Hindi gaanong bakbakan yung storya ni Damian, pero grabe, no? Ang ganda rin nung pagkaka-explain nung about sa mutya ng kuko ng agila, no? Talagang ang ini-expect ko kasi parang as in yung kuko mo, pero dito sa kwento natin buong kamay yung naging kuko. Grabe. Napakalakas nun. Sa ngayon nga, nakakalungkot lang, ang daming namatay. Maski man ako siguro kung kasamaan ko tong si Damian tas isa ako rin sa mga trabahador, malaking chance ang hindi rin ako maniwala, no? Pwedeng ganon, di ba? Yun din yung inisip niya. Yun nga lang, sana sinubukan ni Damian para hindi natin alam, pwedeng may maniwala o yun nga, wala. Pero at least nagawa niya. Kaya lang, wala tayong magagawa. Naubos na yung mga kasamahan ni Damian. Nakakalungkot yun. Saka yun nga, buti naligtas tong si Poldo. At hindi rin nasabi kung anong uri ng aswang to. Pero yun nga, Surigao del Sur, baka may nakakalam sa inyo, saka Barobo, lugar ng Barobo, yun. So comment down below para mabasa namin. Tapos nga pala, asahan nyo na rin yung araw-araw na upload natin dito sa Kwentong Baryo. Kung okay sa inyo yun, comment nyo rin sa baba para mabasa namin kung ano yung magiging epekto sa inyo nun. Mas okay ba sa inyo yung daily? No? Balik tayo sa dati. So yun, hintay namin. Pero sa ngayon mga kabaryo, hanggang dito na lang muna. Hanggang sa susunod na kwento. Maraming salamat.